Sa gitna ng kontrobersyal na pahayag ng ilang politiko, suportado ng ilang business owners ang pananatili ng Temporary Foreign Worker Program. Di raw pagbuwag ang solusyon dito kundi reforma. Ang report mula kay Rhea Santos. Higit 200 small and medium Filipino business owners ang miyembro ng United Filipino Entrepreneurs Association o UFEA sa Alberta. Ang serbisyo ng Temporary Foreign Workers mahalaga sa marami nilang miyembro. Talagang mag-i-stick yan, talagang gagalingan yan dahil alam nila, pag natanggal sila dito sa trabaho na hindi nila pinagbubuti, may possible na talagang baka mapauwi sila pabalik sa Pilipinas. Hindi katulad nitong mga talagang mga sabihin natin, let's say mga Canadians, na ano yan they don't care. Yun naman, yung malasakit yung puso nila para doon sa trabaho nila. Kasi anytime, pag umalis sila, pwede sila makahanap ng another employer. 14 na taon na sa cleaning business si Bautista. Marami sa kanyang mga empleyado, locals. Naiintindihan niya raw ang frustration ng business owners na hirap makahanap ng empleyado na maaasahan. Na open naman talaga silang mag-hire. Okay, mag-hire. Pero talagang kahit nagpo-posting sila pag nalaman kaagad yung tanong, yung ang tanong kaagad nila, magkano agad ang kanilang salary. And pag sinabi kaagad itong small business owner na ganito lang ang kaya namin pasweldo, wala. So kailangan ko ng isang tao na talagang mag-i-stay sa akin na talagang sasamahin niya ako at least in 2 years, in 3 years, na may kontrata ka sa akin. Meron akong kasiguraduhan na mag-i-stay ka at sasamahan mo ko dito sa aking negosyo. Ang mga miyembro ng Restaurants Canada nanindigan na prioridad ang pag-hire ng Canadians. Kaunti lamang daw ang temporary foreign workers na kinukuha nila. It's only 3% of our workforce. We're one of the largest employers in the country, 1.2 million Canadians that we employ. And in BC, that's about 186,000. And TFWs represent only about 3%. So that's less than 6,000 people. But in many cases, they're key cooks, chefs, and positions that we just can't fill with local people, based on their schedules, the skills mismatch. And these are key employees that we have that actually are making sure that restaurants remain viable and keep all the Canadians employed as well. Sa pahayag ni Debbie Piandong, ang chair ng Filipino-Canadian Chamber of Commerce sa Greater Vancouver, sinisiguro raw ng TFW program na may workforce ang sektor ng agriculture, healthcare, construction at hospitality industry. Dapat daw available lang ang programa sa mga sektor na may kakulangan sa labor at critical sa ekonomiya ng Canada. Lubos daw maaapektuhan ang mga small at medium-sized businesses, lalo na sa mga rural areas kung matatanggal ang programa. Maaari raw itong humantong sa pagsasara ng mga negosyo at pagbabawas ng serbisyo. Nakatumbas ay pagkawala ng trabaho, maging ng mga Canadians. Panawagan nila ay reforma sa programa. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.